Mga idol, matapos nga pong i-trade ng Minnesota Timberwolves ang ilan sa kanilang mga key player na sina Julius Randle papunta sa Brooklyn Nets at si Naz Reid naman sa Charlotte Hornets kapalit na LaMelo Ball, may lumabas ng balita ngayon na mayroon pang ang plano ang kanilang team na magsagawa pa ng ilang moves sa susunod na araw. At isa sa mga expected na susunod na iti-trade ng Timberwolves, si Rudy Gobert, para lamang makakuha sila ng mas epektibong sentro na makakasamay kina LaMelo Ball at Anthony Edwards. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo, sinarado na nga ng front office ng Wolves ang ganitong klaseng ideya matapos nilang i-anunsyo wala na nga silang plano pang i-trade si Rudy Gobert ngayong off-season. Pananatilihin nila ito bilang starting center. Wala na rin naman silang gagawin pang trade bagkus kukuha na lang naman sila ngayon ng mga bagong malalarong magiging available sa free agency sa susunod na araw para mas makakatulong sa kanilang mga key player. Sa kabilang banda, kagaya ng nabanggit ko sa inyo, bumaba na lamang sa tatlong kupunan ng pinagpipilian ngayon na sunod na paglalaroan ni LeBron James na kinabibilangan ng Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers at kasama nga dito ang Golden State. Pero sa apat na kupunang ito, mukhang Philadelphia ang nasa kasalukuyang upper hand matapos maibalita ng mismong presidente ng 76ers na si Bob Myers na ang personal na nakikipag-usap ngayon sa agent ni LeBron na si Rich Paul. Sa isang podcast, pinag-usapan mismo ni Bob Myers at ni Rich Paul kung saang team dapat pumunta si LeBron James. So syempre, hindi nga niya pinalampas ang pagkakataong ipilit ang posibilidad na paglipat ni LeBron sa 76ers. Ayon dito, kung sakali man nga daw napiliin ni LeBron ng 76ers, sigurado nga daw magkakaroon siya dito ng napakalaking tsansang magkampiyon sa tulong ng kanilang bagong lineup ngayong offseason. Napaka-solid ng kanilang roster dahil makakasama niya nga dito sina Jaylen Brown, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe at si Joel Embiid. Hindi nga siya magkakaproblema pa sa scoring, rebounding at depensa. Ang kailangan lamang nitong gawin, pangunahan gamit ang kanyang leadership skills at veteran experience para makakuha sila ng titulo, at yan ang sinasabi ngayon dahil pinipilit na nga ni Bob Myers na kunin at sa kanila pumirma si LeBron James. Sa kabilang banda, matapos ngang makuha ng Los Angeles Lakers si Kevon Looney sa free agency, siya ngayon ang pinakamatandang player sa kanilang kupunan na 30 years old. Ito ang nag-iisang player ngayon sa Lakers na merong championship experience. Kaya hindi na nakakagulat bakit maraming mga fans ang minamaliit ngayon ng kasalukuyang lineup. Kaya siya napakalamiya nga daw kasunod ng pagkawala ni LeBron James at iba pang mga key player ngayong off-season. Mas pinili nga daw ng kanilang team ang mga bagong manlalaro na wala pang napapatunayan at hindi consistent kaysa sa mga dating player. Pero kung si Luka ang tatanungin, masaya siya sa bagong lineup. Malaki ang kanyang tiwala na magiging contender sila. Alam niya na bago pa lang ang lineup, wala pa itong napapatunayan, pero once na makabuo sila ng chemistry, kaya nga nilang sabayan ang lahat.